Hi guys! Welcome back to my channel! So kakatapos ko lang mag-garden. Finally, naayos ko na yung nakapag-repat na ako ng mga tanim ko sa garden. And I'm so happy guys. Alam nyo, I feel lighter kasi tapos na yung construction. Tapos maganda na yung gate namin. And then yung garden namin talagang lumuwag na siya. Sobrang laki niya na tingnan and I really ito talaga yung something na gustong-gusto ko talaga mangyari sa garden namin. Yung maayos na siya para makapag-garden na rin ako ng maayos. So, actually, I just want to share with you something about what happened to me lately. Kasi it's about my health and this made me realize as well na talagang I need to take care of my health na this time. So, hindi siya something to take for granted, no? Hindi talaga pwede i-take for granted yung mga nangyayari sa akin. Kasi kailangan talagang kumuha ako ng way para mas maging maayos yung aking health. So, last week kasi, merong tumubo sa paa ko. Akala ko kasi siya, parang akala ko rashes lang siya na due to yung parang alikabok sa bahay namin kasi syempre may nag-construct sa gate tapos may nagsemento, so syempre yung mga alikabok pumapasok dito sa bahay namin. So nung time na yun, naglilinis naman ako. Halos everyday ako naglilinis ng alikabok kasi pag maglinis ako ng alikabok, pagkabukas meron na namang alikabok additional. So parang yun lang din yung naisip ko na reason bakit nagkaroon ako ng rashes. But meron din kaming aso. So, parang tinitingnan ko yung mga angle kung saan ko talaga nakuha itong rashes na to. So, nung time na yun, medyo konti lang siya. Yung parang mabilang mo lang siya. And then, eventually, parang after day,
parang dumami siya ng dumami, guys. And hindi ko alam kung ano yung igagamot ko. Kasi hindi naman kasi siya Makati. And nag-research na ako ng research. And wala akong makitang sagot kasi yung mga tanong dun sa pag-research ko, syempre tanong ako kay ChatGPT, ganun, tinatanong niya kung may kati ba, pero wala naman din siyang kati. So, nung time na yun, sabi lang ni ChatGPT na hindi lang daw ako masyado mag-worry, baka mawala lang din siya. So, hindi ko siya pinansin, actually, kasi sa sobrang dami na ginagawa namin dito, hindi ko siya pinansin, sabi ko, mawala ka lang din. So, nung malapit na matapos yung gate namin, kasi yan na lang yung last, tsaka yung aming garden, inayos nila yung garden. Nung time na yun, marami din akong ginagawa. Naglinis ako, nag-arrange ako sa likod. Marami din akong ginawa nung time na yun. So, hindi ko talaga pinapansin yung pa ako. And then, yung trabahante, sabi nila, parang lumala daw yung aking legs. So, sabi ko, hindi ko lang din siya. Sabi ko, hayaan yun na, mawala lang din yan. So, hinuhugasan ko siya every time na matapos ako, every 3 times a day ko siya nililinisan, hinuhugasan ko siya. Hindi ko talaga siya hindi siya talaga mawala-wala. Sabi ko, wala lang din. Kasi hindi naman siya Makati. So, makakatulog din naman ako sa gabi. So, wala akong worries ng time na yun. Nung tapos na yung construction and then, naglinis ako dito sa loob ng bahay kasi magpapa-blessing na kami ng bahay. Monday yun. Nagpantalon ako, guys. So, para hindi ko siya masyado mapansin. So, nagpantalon ako, naglinis ako, and then busy talaga. Nung Monday kasi yung blessing namin. Nung time na yun. Just this Monday. Tapos na kami lahat, parang masakit yung paa ko. Na-feel ko na talagang masakit siya. Sabi ko, sarili ko, baka dahil sa sobrang busy ko lang, lakad ako ng lakad, anong time na hindi ako makaupo kasi syempre sa sobrang busy, mapapablessing kami, may bisita kami, so kailangan ko maglinis dun sa kabila, tsaka dito sa loob ng bahay namin, sa likod, sa harap. So lahat talaga, sobrang busy ko nung time na yon. And nagluto pa ako, pero isang patahe lang naman yung niluto ko, spaghetti lang naman. And salad din pala. So, wala lang yun. Pagkagabi, doon ko talaga na-feel na parang napagod ako, na nawalan ako ng energy na. Tapos, nung paligo na ako, nakita ko talaga yung legs ko. Sobrang daming pula, guys. Like, may mga malalaki na sobrang laki, na hindi ko na maintindihan bakit. What's wrong? Anong nangyari? Anong nandito? Anong problema sa paa ko? Tapos, masakit na siya. Masakit pag uupo ako, masakit na iupo. Tapos sabi ko, pagkabukas, mapapacheck up na ako. And then, nung time na yun, morning yun, nagpasama ako sa anak ko kasi masakit yung paa ko, masakit ilakad. Though, kaya-kaya ko pa naman, tolerable pa naman yung pain niya. So, yun, pagpa-check up, nagpa-lab test, may mga lab test. So, titinan daw ng doktor yung kidneys ko, yung CBC, SGPT, creatinine daw. So, CRP, basta meron yun. Request niya sa akin. Yung pumalik ako doon, nakuha ko na yung mga results, doon nakita na walang problem yung aking kidneys. Walang problema yung hemoglobin, lahat-lahat. Except doon sa pamamaga, may inflammation sa akin. So, nakita din naman ng doktor, sabi niya, wala nang problem yung kidneys mo. Kasi kung may problem yung kidneys ko, possible daw. Kung may problem yung kidneys ko, possible na dahil sa kidney. Kaya nagkaroon ako ng ganon. So, yung kanyang parang diagnosis is baka may vasculitis daw ako. So, that's why nirefer niya ako sa isang rheumatologist. And nagreseta rin siya sa akin ng gamot. Hindi ko rin share kung ano yung gamot na binigay niya sa akin kasi ayoko din naman na baka same tayo ng case tapos iinumin nyo yun. So, kailangan talaga yung recommendations ng doctor, guys. So, niresetahan niya ako ng gamot and then 2 days, inobserbahan ko bago ako pumunta sa rheumatologist. 2 days, hindi ako pumunta sa rheumatologist kasi baka madala lang sa gamot. So, the second night, after ko tinake yung gamot, nawala naman yung pain. Nawala na yung pain sa paa ko. Tapos, yung mga rashes ko, hindi na natubuan. Wala na yung mga tumutubo na mga rashes or pula-pula.
And then, napansin ko, parang bakit ang bigat ng paa, parang sumisikip yung dito ko banda. Talagang masikip masyado siya and matigas and masikip. So, parang feeling ko, lumaki yung aking paa. Sabi ko, so, mineasure ko siya kasi gusto kong obserbahan bukas, pagkabukas, i-measure ko siya ulit kung lumalaki ba yung paa ko. But, yung ginawa ko, pininch ko siya guys, ginanito ko siya. Ito yung ginawa ko. So, tinanan ko kung meron bang pamamaga. Guys, talagang hanggang ngayon actually meron pang pamaga pero konti na lang. Sobrang namaga pala yung aking paa. Nag-swell na pala talaga siya and doon na ako medyo kinabahan lalo. Kasi sobrang laki na and na-feel ko na talaga na namaga na siya. So yung ginawa ko, nag-research ako ulit. So sinadjust sa akin ni ChatGPT na itaas ko daw yung paa ko. I-elevate ko siya na mas mataas sa heart ko. So dito ako nakahiga. Tapos, tinaas ko yung paa ko dito. So, eventually, siguro after 30 minutes or so, kasi medyo matagal yung ginawa ko, medyo nabawasan yung sikip. Medyo natanggal yung medyo masikip niya. And medyo gumaan yung pakiramdam ko. Pero, kinabukasan, nagpunta pa rin ako sa rheumatologist. Just to double check, to make sure kung ano yung evaluation niya doon sa mga test results ko. Tapos, dito sa sitwasyon sa paa ko. So, kinabukasan, pumunta ako sa rheumatologist. And sinabi niya sa akin na hindi siya parang, yun din, evaluation niya sa akin na vasculitis siya, but hindi siya yung talagang malala na vasculitis. Kasi sabi niya, ang babantayan niya lang daw talaga is yung ihi. Since normal naman yung aking ihi, yung aking urinalysis, creatinine, normal naman siya. So, it's not to worry about daw. And, so next, in-explain niya sa akin na eventually mawala lang daw siya, pati yung swelling, mawala lang din daw siya. Yung nararamdaman, itong mga pula-pula, eventually mawawala din in few weeks. So, ngayon, napansin ko lang na medyo nag-brown na siya and nag-lessen na, nabawasan na, and then, wala na rin masyadong tumutubo. So, good thing kasi, pagaling na talaga. But, nag-research din kasi ako, bakit nagkakaroon tayo ng inflammation sa katawan. So, yung first test na ginawa sa akin is yung urinalysis, yung aking creatinine to check my kidneys. Normal siya. Pero bakit ako nagkaroon ng pamamaga sa katawan? So, sinabi din ng isang doktor na baka viral infection. Kasi nagkaroon ako ng tonsillitis. So, nagkaroon ako ng viral infection. Pero, na-realize ko din talaga guys na this is something na hindi ko talaga kailangan i-take for granted. Kasi, first time to nangyari sa akin. At yung result na nagkaroon ako ng inflammation sa katawan ay para sa akin, it's a realization to this time to take care of yourself. Kasi lagi kong sinasabi na mag-healthy living na ako, nag-walking ako, diba? Healthy living, kumakain ng healthy, ganun. But talagang nawawala ako sa, nakakalimutan ko na kailangan ko alagaan yung sarili ko. Proper sleeping, kailangan makakatulog ako ng maaga talaga. And kasi this past few weeks, sobrang tagal ko natutulog guys. Like late na naman ako natutulog. Kaya yung reason bakit ako nag-stop sa virtual assistant, kasi yung trabaho ko graveyard. So, ang dahilan doon, dahil nagkakasakit na ako dahil sa graveyard. Tapos ngayon, nawala na akong graveyard, late din na naman ako natutulog. Actually, before, yes, maaga na talaga ako natutulog. But this past few weeks, late na naman ako natutulog. So, na-realize ko, baka dahil napabayaan ko na naman ulit yung aking katawan, kaya nagkaroon ako ng sakit ulit. And pinaparealize talaga sa akin ng katawan ko na you have to take care of yourself, your health, lahat. Mentally, emotionally, physically, lahat. So, yun ang realization ko, guys. Kaya, nung nagkaroon ako ng chance, sabi ko, I really prayed, Lord, I'm so sorry kasi talagang pinabayaan ko yung katawan ko. Hindi ko inalagaan. I'm 43 na guys and hindi na ako dapat mag-astang parang healthy na tao kasi alam ko may sakit ako, alam ko na
magkakasakit ako kung hindi ko alagaan yung katawan ko, hindi ko alagaan ang sarili ko. So, yun ang naging realization ko sa nangyari sa akin. And ngayon, I feel good actually. Meron lang akong konting ubo pa kasi hindi pa ako magaling talaga. May ubo pa pero wala na yung tonsillitis ko kasi syempre matagal na yun. And minsan may ubo konti. So, ito din naman ang next na inoobserbahan ko yung ubo ko kasi come and go siya. Minsan uubo ako, minsan hindi. And siguro dahil sa aircon din or baka kailangan linisin na rin ng aircon ng anak ko. Kailangan siguro papalinis na ng aircon, ganun. So, sobrang praning na ako. lahat na lang culprit. Lahat na lang culprit or dahilan sa sakit ko. Kaya lagi ako naglilinis na this time. Like, most of the day talagang puro linis na ako. Inaalagaan ko na talaga yung bahay kasi konti na lang din yung lilinisan ko kasi maliit na yung bahay namin ngayon kumpara sa before na malaki yun kasi may extension kami. But now, sarado na yung extension and maliit na yung paglilinisan natin. So, that's why nasa routine ko na ngayon guys, everyday kailangan malinis yung bahay namin. Yung mga alikabok, siguro dahil din sa alikabok, kaya ako nagkaroon ng ubo, kasi yung anak ko nasa kwarto lang naman siya lagi, hindi siya lumalabas. So ako yung talagang dito sa labas, ako yung nilalanghap ko talaga yung mga alikabok dito sa labas. Kaya nagkaroon din siguro talaga ako ng ubo. And ngayon lang siya lumabas kasi this past parang sobra 1 month yata yung construction dito sa amin. So ngayon, since wala ng construction, todo linis ako. As much as possible, kailangan wala masyadong alikabok sa bahay namin. Kasi yun na nga, yung health ko, inaalagaan ko na. And yun talaga, yung mga realization ko guys too. Kailangan na talaga alagaan yung katawan. Kasi hindi na ako bumabata, tumatanda na ako. So yun lang, share ko lang sa inyo. So this time, tuloy lang natin yung ating pag-vlog. At busy ako ngayon sa garden. Sobrang ganda tingnan ng garden namin guys kasi very maluwag. Wala masyadong tanim. Pero gusto ko silang padamihin kasi gusto ko mapuno ng tanim din yung garden namin na syempre mag-repotting tayo. Every time pumunta ko sa garden, napakasarap ng pakiramdam. Laging nadidistress ako, nawawala yung stress ko, pero nakakapag-isip ako na maayos para sa akin, para sa sarili ko kasi alam nyo na, wala ako masyadong income ngayon. Pero yun ang iniisip ko, mag-garden ako, maglinis to make sure na malinis yung paligid namin. So, anyway guys, yun lang aking vlog today. Update lang yun for my health kasi I'm getting better. I'm happy na medyo okay na ako. Tuloy pa rin, yung gamot ko, iniinom ko pa rin siya. So, if in case na meron kayong mga ganitong sitwasyon guys, make sure na magpa-check up sa doktor. Kasi sila lang naman yung makapagsabi sa atin kung ano talaga yung mga nangyayari sa atin. So, yun lang guys. Thank you so much for watching and please like, comment, and subscribe. Bukas na naman ulit. Bye!